Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Mainit-init na naman po ang balita. Isang kongresista, si Congressman Rolando Valeriano, ang nagsabing hindi raw si Speaker Martin Romualdez ang nagtutulak ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Taong bayan daw ang may gusto nito. Pero teka, taong bayan nga ba o baka naman taong bayan daw? Tara, halukayin natin ng magalang pero malaman ang issue ngayon. Ayon nga mismo sa ulat ng Inquirer.net, si Congressman Rolando Valeriano ng Manila 2nd District ay nagsabing wala raw personal na pag-uusap sa pagitan nila ni Speaker Romualdez tungkol sa impeachment. Ang desisyon daw niya ay base sa sentimiento ng kanyang constituents. Quote-unquote, sabi niya, "Hindi ko po alam where those accusations came from. Pero as far as I am concerned, yung move ko sa impeachment, yun ay ayon po sa dikta ng mga constituency ko," he added. "Siguro kung mali yung pirma ko ron, baka natalo ako nung nakaraang eleksyon." Kung iisipin mo, para bang sinasabi niya na tila ba wala akong choice kasi baka matalo ako sa halalan. So tanong natin, iyon ba ang tinig ng bayan o tinig ng survival? Ang tanong ng marami, bakit ngayon? Bakit biglang umingay ang impeachment laban kay VP Sara? Gayong hindi naman siya ang may pinakamalaking issue sa gobyerno. At bakit tila sabay-sabay ang kilos ng ilang kongresista? Kung tunay na tinig ng taong bayan ito, nasaan ang mga rally, petition, mass clamor? O baka naman ginamit lang ang taong bayan bilang palusot para pagtakpan ang utos nga raw mula sa itaas kung meron man, sa sinasabing galit na umanay galing mismo sa Malacanang o sa House leadership. Hindi po tayo nagsasabi ng tiyak, nagtatanong lang, kasi kung talagang mula sa taong bayan, dapat may organic movement, hindi yung parang scripted. Kung talagang gusto raw ng constituents ni Valeriano na i-impeach si VP Sara, tanong, anong eksaktong basehan? Kasi ayon sa mga dokumento, may alegasyon na maling paggamit nga raw ng pondo, grave abuse of discretion, at pagbabanta raw sa buhay ng Pangulo at ng Speaker. Pero kung talagang seryoso ang mga alegasyon, hindi ba dapat galing sa malalim na investigasyon? Bakit parang ang mga mambabatas mismo ay hindi makapagsalita ng direkta tungkol sa mga detalye? At ang pinaka-kritikal, si VP Sara mismo ang nagsabing gusto niyang ituloy ang trial para raw maipakita ang respeto sa proseso. Samantalang may ilan sa Senado na gusto na agad itong ibasura. So sinong takot? Mga katinig ng bayan, medyo matagal-tagal na nating naririnig ang tinig ng bayan bilang palusot sa maraming bagay. Pero dito sa issue ng impeachment ni VP Sara, parang may pattern na lumilitaw. May agwat sa Marcos at Duterte camp. Biglang may impeachment complaint. Mga mambabatas nagsasabing hindi ito galing kay Speaker, kundi sa taong bayan. Kung ganun, hindi ba parang convenient narrative lang ito para nga raw hindi mabansagang galamay ni Romualdez? At ang tanong ng ilan, bakit parang lumalabas na kung sino pa ang gustong humarap sa proseso, si VP Sara, siya pa ang gustong patahimikin? Sa kabila ng mga batikos at akusasyon, hindi po nagtatago si VP Sara Duterte. Sabi raw niya, ituloy ang proseso, igalang ang konstitusyon, at kung gusto talagang magsilbi ang Kongreso sa taong bayan, hindi ba dapat mas pakinggan ang taong inaakusahan
Kasi sa ngayon, siya pa mismo ang humihiling ng impeachment trial. Ibig sabihin, bukas siya sa investigasyon, hindi siya takot sa katotohanan. Compare mo sa mga politiko na kunting hearing lang, absent na o kaya nagpapalusot sa technicalities. Si VP Sara, harap kung harap. Marami ang naniniwala may halimuyak ng 2028 elections sa likod ng mga pangyayari. Baka raw tinatanggalan ng momentum si VP Sara habang maaga. Baka raw pinipilit siyang ilugmok habang hindi pa lubos ang kampanya. Pero mga katinig ng bayan, kapag nakikita ng masa na inaapi ang isang leader na hindi takot harapin ang kaso, minsan mas lalo pa siyang lumalakas. At sa totoo lang, kung talagang boses ng bayan ang dahilan ng impeachment, dapat handa rin ang Kongreso na patunayan yan sa publikong Pilipino, hindi lang sa press release. Kung ang talagang dahilan ng impeachment ay ang tinig ng taong bayan, ang tanong natin, tinig ba talaga ng bayan o tinig ng ilang may kapangyarihan? At kung sinasabi ni VP Sara na handa siyang humarap, igalang natin yan. Hindi lahat ng leader ay may tapang na magsabi ng ganon. At sa dulo, ang totoo at tama pa rin ang mananaig, lalo na kapag transparent ang proseso. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, nanalo lang naman po si BBM dahil sa pag-endorse ni Sara Duterte. Nanalo siya dahil sa Duterte, hindi dahil sa Marcos siya. Nabudol tayong lahat. Si Senador Marcoleta na ang nararapat kung mapapalitan si Cheese Escudero. Paulit-ulit naman subukan ng baguhan para maging patas ang ruling sa Senado. Sayang, mabubulgar na sana lahat. Investigahan all para fair. Muli, ang mga opinyong ito ay paawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!